Good morning or good afternoon, sir. This is the group Aesthetic. This is our project for our midterm. So, una po mag-explain ng part niya is si Guillermo. Maraming salamat po, Miss BI, at narito po ako ngayon para po paliwanag sa inyo ang kakayahan po ng command line or CMD. Gamitin po nating example itong direct downloads na directory. Para po ma-open ang CMD gamit ang Explorer ay i-click po natin itong taas at tatype po natin ang CMD. At i-enter lang po. Pagka-enter, yan na po yung CMD. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po o kung ano po yung mga keywords po, symbol, or yung mga yung mga commands sa CMD. Ang una po ko pong ituturo sa inyo ay yung CD. So, ano nga ba ang CD? Ang CD po ay yung pag-jump po ng directory sa inyong Explorer o sa OS po. Kumbaga, ginagamit po ito para po mag-jump through different directories. Meron din po itong mga symbols tulad ng dot, isang dot lang, which is ang meaning po niyan ay yung current directory po, which is ito, yung C user slash Samsung slash downloads. Yan po yung nag yan po yung tinutukoy ng dot na pagka in-enter natin, wala siyang ginawa kasi yun tinutukoy lang dun yung current directory. Ngayon, try naman natin ng two dots o double dot. Ano nga ba ito? Bale, ginagawa po dito ay siya po ang parent directory na kumbaga magja-jump po tayo sa previous nating directory. Kumbaga dito po, from downloads, papuntang Samsung. Yan. So, yan po. Ganyan po ang mangyayari sa CMD. Ay pagka tinype natin yung cd dot space dot dot. Try natin. Pagka-enter, diba, nahilipat siya sa Samsung. Nakikita nyo naman, wala na tayo sa download at nasa Samsung na. Kumbaga nawala yung downloads. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano naman mag-jump through specific o yung pinaka specific po na directory. Ang gamitin po natin example dito ay yung nasa downloads at yung folder na Lord. Yan, ito. Punta ngayon tayo dito. Ang gagawin po natin dyan ay tatype po natin ay cd space. Kukopiin ngayon natin itong kukopiin natin. Pwede nyo po siyang i-copy na lang or kung gusto nyo din i-type nyo na lang. Pero mas madali po na i-copy paste na lang natin siya. Sa pamamagitan po ng i-highlight natin siya, which is ito. Tapos pindutin ng Control C. Pag nawala na po yung highlight niya, ay ibig sabihin na-copy na po siya. At para ma-paste ay Control P. Which is, yan na po, nalagay na po siya. Dahil nga hindi tayo sa download mismo, kundi sa Lord po, dito po tayo mag-jump. Ang gagawin pang idadagdag, may kailangan po tayong dagdag dito, which is yung root directory, which is ito. Dadagdag tayo ng slash at ilalagay din natin yung name o yung pangalan ng folder, which is yung Lord. Yan. Yan lang. Pagka in-enter na natin, wala. Napunta na tayo sa folder na Lord o yung directory na pangalan ay Lord. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang silbi ng
DIR. Kung kala nyo simpleng keyword lang yan, pero mahalaga din yan pagka sa CMD na pagka in-enter natin, makikita nyo na malalaman dito kung ano yung mga laman ng current directory natin, which is yung Lord. Pwede natin siyang i-double check sa pamamagitan ng pumunta tayo sa directory niya mismo sa Explorer. Makikita nyo yan na itong, for example, itong bve_module1 -ge3-ecw. Makikita nyo na meron din dito. Yan. Ibig sabihin, tama yung binigay ng DIR. Ito naman ay yung folder, which is yung ito, yung Lord. At ito naman, tinutukoy nito ay yung current directory, which is yung ito mismo. Yan. Gawin naman nating example ay yung ito, late expanding. Saan ba yung late expanding dyan? Ito. Nandyan siya. So, yun yung DIR. Ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo yung mga keywords ng mga program para ma-open mo siya through or via CMD. Isa po sa mga keyword nito ay yung regedit. Kumbaga ito. Pagka in-enter nyo po yan, ang mag-open po ay yung registry editor. Kung saan makikita nyo po yung mga IP o yung mga iba't iba pong mga file ng classes root, _root, current user, local machine, users, at marami pa pong iba na hindi po natin gagalawin kasi narito lang po kami para po ipakita sa inyo kung paano po siya gumagana. Isa pa po sa mga keyword ng program po ay yung msconfig. Yan, na pagka in-enter natin, mag-open po yung system configuration settings natin na kung saan pwede po natin makita yung general settings o i-configure yung general settings, boot settings, services settings, startup settings, at tools settings. Na di din po natin ito gagalawin kasi syempre komplikado po kasi siya at baka pag may nagalaw po tayo ay may chance po na makorap yung OS, kaya wag na lang po natin siyang gagalaw. Ang gagawin lang po natin dyan ay AEX. At isa pa po sa mga nakalimutan ko sa CD ay yung CD na padoodle na dash na gumagana lang po siya pagka Linux or Mac OS po yung gamit yung operating system. Na pagka ang gamit po natin ngayon ay Windows operating system na hindi po siya gumagana o kung gumagana sa CMD natin. Ngayon check natin kung gumagana nga siya. Diba may kita nyo na the system cannot find the path specified. So gumagana lang po siya for Linux or Mac OS. Ngayon magtatako naman po tayo sa iba pa pong mga keyword po ng mga programs na ipapaliwanag din po ni Salik. So, dako na tayo sa keywords ng programs. Una ay yung ipconfig. Okay, pagka-type natin yung keyword na ipconfig ay mag-automatic na lalabas yung mga IP ng mga internet or Ethernet na nakakonect yung ginagamit natin na device ngayon. So, ayan, kung nakikita nyo. So, sunod naman is yung Explorer.
which is ito yung pinaka-simple sa lahat. Pinaka-simple sa lahat. Pagka-type mo ng pagka-type mo sa CMD at internet, mag-automatic na mag-open yung mga file explorer. Tapos yung dito sa explorer na to, dito natin makikita yung mga documents and let user move to different drive like folders and directories easily. So it is also display file names, types, size, and data's modified and other properties. So yun lamang po. Next. So yung next naman is sa Windows R or yung run commands. Una is yung services.msc. Siyempre Windows R muna, and then ita-type yung services.msc. So ang pinaka-function nun is para it allows users na ma-view, mag-start or mag-stop at mag-configure ng mga iba't ibang services na nag-run sa computer. Yun lang. So next na run command is task manager. So tskmgr lang yung ita-type doon. So pag in-enter yon, magbubukas yung task manager. So dyan makikita natin is yung mga primary purpose nun is pinapayagan nun yung user na ma-monitor at ma-manage yung iba't ibang process at mga application na running sa computer na makikita. Kita naman dyan sa share screen ngayon. Yung yun, may iba't ibang process. Yun lang. So next na run command is mstsc. So pag in-enter yon is magbubukas yung remote desktop connection. So ang pinaka-purpose nun is to establish sessions with remote computers, servers, or RDP gateway servers at mag-manage ng connection settings. Yun lang. Next. Ang next command line naman natin ay ang MD, which is para ita-type natin yung Windows R, then o-open natin yung CMD. Sa CMD, ita-type natin yung MD, then yung name ng file na kung anong name ng gusto mo, then enter. Lalabas na doon yung file. Makikita mo dyan yung file na ginawa mo. And para naman ma-delete siya, yung file na ginawa mo, ita-type mo naman ay RD. Kumbaga, ita-type mo RD, then yung name ulit ng files, then enter mo ulit. Pagtingin mo sa file manager mo, makikita mo wala na yung file na ginawa mo. At para naman ma-clear yung screen ng CMD mo, ita-type mo lang yung simple shortcut ng clear screen, which is yung CLS. At ayun na, pwede ka na ulit magsimula ng panibagong command mo. Hiding a folder. The command attrib +H +S +R and the folder name G. Enter. Sa file. Ayan, mawawala na yung file. So, this means the folder won't be visible in a normal file explorer views. However, it is still present on the system and can be accessed through other means such as typing its full path in the address bar of the file explorer. Okay. Doon naman tayo sa hiding a folder. The command attrib -H -S -R and then yung folder name natin kanina, which is G, mariremove naman siya doon sa hidden system. So, babalik lang din ulit siya doon sa file explorer. So, ayan, nakikita din natin siya ulit. So, ang next naman is ping and tracer. Yun yung mga command line network
diagnostic tools. They are useful for figuring out if you can connect to a server or website, and if not, where the problem lies. So, ang ping is nag-send siya ng small data packet to a specified IP address or domain name like google.com. Ayan, kung nakikita na sa screen, type nyo is ping and space www.google.com. Ayan, nakikita nyo na yung data or IP address ng google.com. Doon naman sa try-cert, type nyo lang yung try-cert. Ayan, makikita nyo naman yung mga network packets or yung mga destination ng Google. So, it shows you each hop or router the packets pass through along with the time, and it takes for each hop. This helps pinpoint, ayan yon, yung mga timeout, host list, maximum hops, pinpoint where a connection might be failing. So if you see a hop that times out, that's often where the problem is. So kita nyo naman dyan sa screen, wala naman yung nakalagay na hop times out. So ibig sabihin, wala siyang problema ngayon. Next reporter. System info. The system info command in Windows displays detailed configuration information about a computer and its operating system, including details like OS version, system type, and hardware properties. Okay. Next naman po is CHK disk, stand for check disk. Type po muna po natin yung CHK DSK. So, ang check disk is a window utility that scans and repairs hard drive errors. It helps ensure the integrity of your files and prevent data loss by detecting and fixing issues like bad sectors, corrupted files, and file system errors. Makikita po natin yan. Ina-examine niya yung mga bad errors, then yung mga file system errors. Wait po natin matapos. Yan, makikita po natin dyan, ina-examine niya yung mga bad files. Bine-verify niya. Yan. Makikita po natin dyan yung mga na-examine yung mga bad files. So next is the netch. Type lang po natin yung netch. Then type interface help. Yan, nakita po natin dyan is makikita po natin yung mga following commands na available. So, ang netch is stand for network shell. It's a powerful command line tool in Windows used to managing network configurations. It allows users to display or modify and troubleshoot network settings, including IP addressing, firewall rules, and wireless settings. Netch can be used both locally and remotely. It's also useful for automating network tasks through scripting. Next is netstat.
The netstat naman is a command line tools used to display network connection, routing tables, and network interface. It's available on various operating system including Windows, Linux, and MacOS. Papakita ko sa inyo ng malinaw. Makikita po natin yung mga local address, foreign address, and state. So, ayun lamang po. Doon po nagtatapos ang aming video. Thank you. Wait lang, mali ata yung nagawa ko. Tapos na si Salik eh. Na-explain na niya eh. Lahat ba yun? 3 yun ah. Ang bilis niya eh. Nagulat ako eh. Sorry. Okay na ba?